Magandang araw po mga kaubay. Welcome po sa Pinilang Alakbay. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay oven bake. Sinalang ko po sa oven na tortang talong. Meron po tayong chicharon, mainit na kanin. Siyempre, ang star ng ating ulam, ginataang kohol. Naku, sobrang namiss ko po. Meron po akong natirang talaba at sabaw ng bulalo. Tara, samahan po muna ninyo akong bagyang mag-prepare. Kung nagugutom na po kayo, pwede nyo pong i-fast forward. Diba? Sa recipe, panoorin nyo lang po ang video. Inspired by Johnny Depp. Yung hindi pa nalalawayan pagkatapos mausog. Magandang araw po mga kaboy. Welcome po sa Pinilang Alakbay. Ayan. Nakabili po ako ng kohol. Sobrang excited po ako. Malinis po ito kasi ito pinalaki po sa farm sa Thailand. Nakabili po ako ng dati nito last year 2 years ago. Nagmukbang po tayo dito sa Pilipinas. Napakalinis po. Palutuin po natin ay ginataang na kohol at titingnan pa po natin yung iba. Ganyan po kalinis ang kitchen ko. Ayoko po kasi talaga ng bugalgal. Ako. Kaya pag nasa kusina po ako, wala pang dumidikit. Ayoko po kasi na magulo. Naglalagay po ako. Biodegradable po itong plastic nito na tutunaw. So, pinapakaganyan direct. Tapos, may basurahan po ko dito nang lalagyan ng biodegradable. Di ba? Bukod po yung sa ordinaryong mga basura. Yan po kasi dito sa feed na pinapractice po. Isinabatas na po yung kailangan i-organize o i-segregate po yung mga basura. Yung tempo po hindi po malaki po. Inulit ko po silhouette. Ang silhouette. Silhouette ng tutong na kanin. Baho pala, bahaw. Magluluto rin po ngayon ng tortang talong pero special. May giniling. Igisa rin po muna natin yung talong. Nilagay ko na po sa oven. Niro-roast ko o iniihaw ng buo. Ito pong nabili kong kohol malalaki. Malinis. Wala na po siyang taluka po. Takip po dito. Hindi po naman pag sinabing frozen, ano ba to? Hindi na kaaya-ayang kainin. Nasa proper handling naman po. Nasa proper na pagdi-defrost o pag-thawed ng pagkain. Siyempre kung magdi-defrost kayo, kung nabuyag yan sa arawan, hello, di ba? Baka nyo naman kakainin yung mga gawin. Siyempre nasa loob ng bahay, maayos. Pinaka-safe po siguro, kapag galing sa freezer, kung hindi nyo pa po lulutuin o mag-take yung mga 3 hours, lagay nyo muna sa rep. Ay po yung pinaka-safe na pagdi-defrost. Pero kung nagmamadali kayo, dapat running water. So, diba? Napakaganda po. Napakalinis. Brush po yun. Iskoba. Ayan po. Baglasi po. Ayan. Nakapagpainit na po ako ng mantika. Gisa na po tayo. Golden brown ko po muna yung bawang. Siyempre. Para mas masarap. Sa pagagata po talaga, kahit para sa akin, masarap pag golden brown po yung bawang. Kapag nasa kusina rin po, ayoko po ng magulo. Sasabihin niyo po kung may pagka-OCD po ako, totoo po. Kasi gusto ko pagkatapos ko magluto, malinis na po lahat. Hindi yung pagkatapos magluluto, may lilinisin ba ako. Diba? Masarap po kung dito sa kusina ng maayos. Siyempre dito niluluto yung mga ating lalamunin. Mga pagkain po natin dito. Golden brown na po ang bawang. Sunod na po natin ang sibuyas. Pagsasabayin ko na po ang sibuyas sa katong luya. Yung luya hindi ko na po ginayat. Kasi kuhol naman po yung kakainin po natin, di ba? Bubo po yung luya. So hindi ko naman makakain sa pampalasa. Habang ginigisa na po natin ang bawang sibuyas luya, lagay na po tayo ng siling labuyo. Ayoko po ng masyadong maanghang.
Gusto ko po yung medyo may kiliti lang. Lalagyan lang po 4 na siling labuyo. Lagyan po natin. Mas maganda pag ginigisa po yung sili kung ayaw nyo po nang masyadong maanghang kasi magre-release po yan ng spiciness. Mag-evaporate yung konting spiciness. Sana tama yung sinasabi ko pag mamarunong. Lalagay na po tayo ng kakang gata. Ito po ang technique. Kaya po muna tayong konti. Paglalangisin natin. Ang the rest po mamaya na lang natin ilagay. Pag nalagay na po natin yung kuhol. Ito pag nagmantika po kayo ng gata, huwag naman po yung namumuo, naglalatig-latig na. Ibig sabihin medyo nagre-release lang ng mantika. Ibig sabihin yung nga, nagmamantika. Pag naman yung sobra, yung sunog. Napakabango. Ito po yung sinasabi ko na naglalangis ng hindi masyadong dry. Diba? Lalagay na po ang kuhol. Isa-isahin ko po yung kuhol kasi syempre yung shell, purusin po siya baka madurog. Ganyan po ang gagawin ko. Ayan, lalagay ko na po ang natitirang kakanggata. Diba? Simutin ko lang to, sayang. Ito sa Pilipinas, mas masarap po talaga yung fresh. Nakakanggata. Ito naman po, okay na po. Galing po itong Thailand. Lalagay na po ako ng konting asin. Paminta. Konting patis, pampalinamnam. At lalagay po ako ng siling kulay red. Hindi po ito panigang eh. May spiciness pong bagya eh. Medyo maanghang po yan. At hindi ko pahaluin kasi madudurog po yung kuhol. Mamaya ko dahil lang pahaluin na dahan-dahan kapag kumulo na. At habang pinakukulan po natin ng kuhol, magigisin na po ako ng giniling para po sa ating tortang talong. Ayan, sinortcut ko na po, nagisa ko na po ang bawang at sibuyas. Lagay na po tayo ng green bell pepper. Mas gusto po green, mas malasa po ito sa tortang talong. Carrots at saka patatas. Mas pino, mas masarap po. Lagyan po natin asin para mas mabilis maluto kasi magre-release po yan ng liquid. Huwag po ninyong masyadong palalambutin yung carrots saka yung patatas. Kasi madudurog. Pag madudurog po kasi pag nilagay natin itong karne. Depende po sa inyo. Iba, ginigisa muna yung bawang sibuyas karne. Saka nilalagyan ng patatas, saka carrots. Mas gusto ko po yung gantong style kasi yung gulay, pag ginisa po ninyo at nilagay nyo yung karne, kakapit po ng maayos. Tapos patutuyuin po natin hanggang sa medyo magmantika. Diba? Dagdag po tayo ng asin. Konti lang naman po yung asin nilagawan niya dahil sa gulay. Para mag-release din po ng liquid yung karne at mas mabilis maluto. Lagay na po tayo ng paminta. Haluin na po natin to. Ginisa po natin maayos hanggang sa magmantika po yung karne. Mas masarap. Bago po natin ituloy itong pagluluto sa filling. Ang tortang talong, kumukulo na po itong kuhol. Tanggalin na po natin.
Dito, medyo haluin ko na po ng bagya dahan-dahan kasi yung shell, gawa lang po tayo ng isang hukay. Paliliguan natin yung kuhol. O, di ba? Para hindi madurog yung shell kasi medyo brittle o medyo malutong yung shell. Siyempre ito po linis na linis. Hindi po ito hinuli sa mga bukay. Ito po pinalalaki po nila sa parang farm. Parang fish pond sa Thailand. Yan. Lagyan na po ako ng spinach. Mas masarap po kung kangkong, ano? Takpan ko po uli. Palalantayin ko lang po yung spinach. Hinayaan ko na po ng apoy itong giniling. Medium heat na lang po. Hanggang sa magmatika po yung giniling. Hindi ko po tinakpan to kasi pag tinakpan po ninyo masyadong lalambot po yung carrots saka yung patatas. Gusto ko po pag kumain po ako ng torta at talong, nalalasahan ko po yung texture ng patatas sa carrots. Tapos ito medyo haluan ko lang po itong spinach at medyo ilulubog ko lang ng bahagya. Tulad kanina, kuha tayo ng hukay at paliguan natin. O, diba? Galaw-galawin lang. Huwag naman masyadong halo-halo dahil malit lang po itong ginamit kong yung mga ng kawali. Tingnan na. O, diba? Pakulaan ko muna para mas lumasa pa yung sili. Tanggalin ko na po itong takip ng kuhol. At low heat, medium low heat na lang. Para medyo magmantika. At habang hinihintay ko po siyempre, maluto po ito. Kahit kayo nasa kusina, huwag muna puro telepono at kung ano-ano ang atupagin ninyo. Wala lang masabi. Gasa ko po muna yung mga gamit. Ayan po mga kababayan, di ba? Ito, medyo nagmamantika na po. Okay na po yan. At yung kuhol po natin, okay na rin po. Ayoko po masyadong nagmamantika po itong kuhol. Gusto po ganyan may konting sabaw. Pero yung gata, ano na po, nagmamantika ng bagya. Lalamigin ko po muna itong ating giniling bago po kumuha ng tortang talong. Pakikita ko po sa inyo paggawa oven style. Di ba kasi marami po yung giniling na ginawa ko kaysa sa talong. Yan, sinala ko na po ngayon na itong talong, dalawa. Pwede na po. Palamigin lang natin yung bagya. Huwag naman yung malamig-lamig. Maganda may kaunting init pa para mas mabilis balatan. Sa pagbabalat po ng talong, kailangan palamigin lang po ng bagya. May init pa ng konti. Yan. Para mas madali pong balatan kasi pag lumamig na siya, didikit po yung laman. O, di ba? Tignan po ninyo. Mali po yung ginawa ko, pero dapat nag-i-start po kayo dito sa ilalim pag ang pataas. Pero since na halos umiwalay na yung balat, di ba? Ihaw na ihaw. Yun po yung maganda. Di ba? Ayan, napalamig ko na po itong talong. Tanggalin po natin itong tangkay dahil gagamitin po natin itong mamaya sa pang-dekorasyon. O, di ba? Durugin ko lang po ito ng tinidor. Kailangan po pinong-pino. Yan. Okay na po yan. Lalagay ko na po itong ating giniling. Napakabango po talaga ng talong kapag inihaw. Mas gusto ko po sa talong talaga iniihaw. Sa torta. Kasi pag nilaga, hindi ko po gusto lasa. Sarap po talaga sa torta yung talong iniihaw. Ganyan po natin mabuti. Pakapitin po muna natin yung lasa ng talong sa giniling. Ayan, ganyan po dapat. Halo-halo. At lalagay po ako ng 8 itlog dahil 1 kilo po yung giniling, 2 malaki yung talong, 8 itlog po. Para pag nilagay natin sa oven,
kapit na kapit po yung pagkakabuo sa kanyang lasa. Ito, haluin po natin ng dahan-dahan. Kailangan halong-halo din po yung naghahalo yung talong, yung ginigiling sa kayang itlog. Ayan, okay na po. Halong-halo na. I-rest po muna natin ng 5 minutes para kapit na kapit po yung itlog. Ilagay na po natin sa oven. Dapat po 200 degrees Celsius po ang temperature. Paglagay po kayo sa oven ng kahit ano, gamit po kayo ng pot holder. Ang ganito. Para safe po. Tutuin lang po natin yan ng 35 minutes to 1 hour. Depende po kasi medyo makapal. Titingnan ko po. Ayan po mga kababayan. Inabot po ng 45 minutes. Napakaganda. Buong buo at golden brown yung ibabaw. Lamigin po muna natin. Ayan po, diba? Napakaganda ng resulta. Yummy, yummy! At ilalagay ko na po yung tangkay ng talong. Diba? Ano ilalagay? Medyo uukit po ko dito hanggat mainit pa. Ano ba? Paano ba ito pagagandahin? Parang hindi siya nag-ano. Dali. Isip tayo ng paraan yan. Okay tayo ng bagya. Ano ba ito pinagagawa ko? Ganyan lang. Para masabing, ay, naku, hindi ko madali. Takpan natin ito. Ayun. Ayan. Maganda ba? Hindi na lang yung nanunod. Lawig lang po natin yan. Ready na po. Kaya na po tayo. Mabuhay! Ayan, maraming salamat na naman po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Palamig na palamig po ang panahon. Bago pa tayo mag-isa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat naman po sa biyaya binigay po sa amin sa araw na ito. Nawi ang bawat isa po ligtas. Lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kayo na po ang bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang susabihin. Sana po natin. Mga po muna siyempre itong ano. Kasi ano po, panupuno ang ating mesa. Ito. Lagay lang po ako ng ano para sa kuha. Ito na lang sa baba. Parang may space. Ay, sandali. Sinsya na po. Kuha ko ng ano toothpick para panggawas sa alcohol. Ayan. Siyempre tagmumana natin itong alcohol na ko. Napakasarap. Sarap po, ano? Sarap yung ginatang ulam. Ito po, wala pong ano, yung matigas na parang mga buhangin. Nakalimutan ko lang dito. Yung palang durugin yung puwet dahil wala lang pang natinidor. Pasensya na po sa dami commercial break. Yan, ito na lang po gagamitin ko. Sobrang excited ko sa pagluluto nito eh. Yun! Oh.
Mabuo natin buo. Sarap. Sarap, malinis po yung lasa. Wala siyang mga buha-buhangin o shell. Sulit na sulit pagbili ko dito. Gusto gumawa ng buo eh. Yun. So, miss. Kaya po ako nagluto ng tortang talong. I-meet ko po yung mga Finnish friends ko mamaya. Pag-usapan po namin yung aming munting Christmas party. Wala tayo. Gilid ng mga mantika, yun ang masarap. Kasi ko na para mamaya eh, pag nabating sila, hindi na sila mahirapan kumuha. Diba? Sosyal. Ketchup. Bus na ketchup. Sabi ko na sa kanya magdala ng ketchup. Tomato ketchup po. Hindi ko alam kung ano unahin mo. Sarap. Napakasarap po talaga ng talong pag inihiwan mo lasang-lasa. Ito na yan po yung kanin ko, di ba? Hindi masyadong marami. Ito isa sa pinaka-the-best na ginawa kong tortang talong na oven. Gumagawa po ako dito pag may bisita po yung mga Finnish ko pong kaibigan. Nasaan dinam na. Pag kumakain po sila yan, ganyan lang po sa tinapay.
Hindi ko pumala itong itong bowl. Naputol. Ayun. Ayun. Yun. Sarap. Sisimutin ko na lang mamaya. Pag hindi nakuha, medyo mahirap din eh. Tanga ako, hindi ko pinitpit yung puwitan. Yun. 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 Naparami palalagay ko ng sili.
Pero okay lang, masarap. Yun, pala magdali. Yun. Pakasarap. Yun ang the best. Ang galing din po ng pag-prepare nila dito. Napakalinis. Lalo na itong shell. Makintab. Siyempre, ito diba, common. Tapos, ma-export nila. Yun, sarap. Ang sarap pong kumain ko, tapos sabay ng chicharon, sarap. Tapos ito yung suka ng talaba. Yun. Ito po yung chicharon. Bili ko po sa isang galing po sa Germany. English po kasi na chicharon, pag binibili ko, pork rind. R-I-N-D. Pag magtatagulan, sa amin pa sa bukid, narabasan po yung mga kuhol. Pag nanguha po ako, marami po kuhol, kaya lang so pong manguha din po sa malinis. Kaya nang pagpupunta po ko sa gitna ng bukid, hindi na po bukid, gubit, nakakatakot na po.
Minsan may ahas, may dahon pala, nakakatakot kaya hindi ako nangunguhol pag tag-ulan. Gusto ko po magluto kaya nakatatakot ako. Habang sumusubo, dumidig. Ba yun? Sinipad ng talabanday. Ang torta, ang sarap. Kapos ang kanin. Pagpala nagsayang. Kapos pa po yung lagay na yun. Isang talak sana yung kanin eh. Hindi ko nagagamitan ng ketchup kasi napakalinamnam. No, wala pala talaga mag-ketchup. Nasandas yung talong. Ihaw. Ayaw pa na masyadong ketchup. Masyadong maraming ketchup. Sarap. Itira ako. Hindi ko alam kung kailan ulang makakabili. Meron pa ako sa freezer. Dalawang bili kong paketa eh. Para mamaya ma-enjoy ko ulit. Yun. Napakasarap. Hindi po muna natin charon. Pineapple soda, wala asukal. Winner na winner. Napakasarap. Paano po, bakit tayo tapos pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Maraming salamat na po sa biyaya binigay po sa amin sa araw na ito. Naway ang bawat isa po. Ligtas po lagi. Mapapagsaluhan po sa pagkainan. Naway, mas maging mapagkumbaba, mas mahalin po ang pamilya. At tanggalin po ang galit sa puso. Kayo na po bahala po sa amin. Sinusungan po namin sa inyo at sa ngayon ni Jesus. Amen. Para po, maraming salamat na po sa inyong oras. Ay nasa pinilang alakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.